Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, sana lahat po tayo maayos ang kalagayan. Siyempre, ito naman, no? Paiba-iba na naman ang panahon. Minsan, iinit and then biglang uulan ng malakas. No? So, doble ingat po tayo. Siyempre, nakikidalamhati rin tayo sa ating mga kababayan na nasa lanta nitong nakaraang lindol na nangyari sa Cebu, no? At syempre, no, pinagdarasal po namin kayo. Of course, ang lungsod ng Pasig nagpadala rin ng team, no, para umalalay, no, tumulong sa mga search and retrieval operations, no, ng Cebu Provincial Government. Syempre, ang daming nangyayari, no, sa ating bansa, no, mula sa mga Blue Ribbon hearings, no, ang ICI, tapos itong kamakailan, meron pang tulay na bumagsak dito sa Cagayan Province, no? So patuloy lamang po natin pagdasal, no, ang ating bansa, no, at tiyak naman, no, makakaraos tayo dito sa mga pagsubok na ito, no, na dumarating sa atin. So ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo, no? So syempre unang-una, no, we're very happy to share na ang Barangay San Antonio ay muling itinanghal bilang most gender-responsive barangay sa buong lungsod ng Pasig. So, back-to-back na po ito, no? 2024, nanalo po tayo as the most gender-responsive barangay at taong 2025. No? Muli nating nakamit, no, ang pagkilalang ito, no, sa buong lungsod ng Pasig. So parang this year, a total of 23 barangays, no, 23 out of 30 barangays ang sumali sa gender responsive, sa search for the most gender responsive barangay ng Pasig City. So syempre ako ay nagpapasalamat sa Pasig City Local Government, particular sa Pasig City God Office, sa inyong patuloy na pag-inspire sa amin, syempre sa paggabay sa Barangay San Antonio, no, upang matiyak na ang aming mga programa ay gender sensitive. Siyempre, ang aking pagpapasalamat din sa BSA GAD team led by Kagawad Pauline Blando. At siyempre sa ating workforce, no, kila Richard, kila Inday, sa lahat ng mga staff natin na tumulong, no, para maging successful ang ating bid sa pagtanghal sa atin bilang most gender-responsive barangay ng lungsod ng Pasig. Siyempre, papasalamat din ako sa buong barangay council, sa lahat ng mga committees, no? Dahil nga ang gender and development, no, ang mga programang ito hindi naman nakatuon lamang sa isang aspeto ng ating paggogobyerno, no? Halos lahat ng mga committee mula sa health, livelihood, tourism, lahat yan, no, bahagi ng evaluation for gender responsive barangay. At syempre, no, kami ang challenge, no, ay mas palakasin pa ang gender and development dito sa Barangay San Antonio and to think of to create, no, more programs, particularly yung mga unique best practices, no? So naandyan na, trabaho kaagad, no, nang sa ganon ay patuloy maging gender responsive and gender sensitive ang Barangay San Antonio. So again, maraming salamat po sa ating lahat, no. Ang achievement na ito ay achievement po ng buong Barangay San Antonio. And of course, no, buwan ng Oktubre, pinagdiriwang din ang Elderly Filipino Week. So syempre, ang Barangay San Antonio ay hindi nagpahuli, no, para meron naman tayong magawa na simpleng selebrasyon, no, para sa ating mga lola at lolo ng BSA. At syempre, no, ang ginamit nating platform, no, para pagdiwang ang Elderly Filipino Week sa Barangay San Antonio ay ang ating weekly senior care program. No? Actually, itong senior care program, bahagi din ito ng best practices natin sa ating gender and development. No? So, syempre, ang senior care program, kasama natin dyan ang Rizal Medical Center. No? So, bukod sa naging usual activities na physical exercises, memory exercises, and yung cognitive games, no? Nagkaroon din tayo ng
konting mga bisita ba, no? Pandagdag, no? Para mas maging espesyal itong ating senior care session, no? Itong linggo na ito. So, syempre, naging guest po natin ang Philippine Dental Association Pasig Pateros Taguig chapter, no? At sabi nga nila kung pwede nga raw sila mag-collaborate with us, no, para sa mga elderly, no, sa pagdiriwang natin ng Elderly Filipino Week. So naging successful naman din ang kanilang guesting sa atin, no, na naging masaya din sila, no, sa kanilang pagpasyal at pakikiisa sa ating selebrasyon. So syempre, ang ginawa ng ating mga kaibigang dentista, no, nagkaroon ng oral hygiene talk, no, para sa ating mga lola at lolo. Nagkaroon din ng dental check-up, no? Syempre in-inspection, no, ang ating mga, yung ibang araw wala nang ipin, no? So pero kahit pa paano, kahit may natitira, no, na check-up pa rin naman ng ating mga dentista. And of course, no, yung nagkaroon din ng prophylaxis or yung cleaning, no? So meron lang mga ilan na na-identify na mga seniors natin na qualified para sa kanilang libreng prophylaxis. So, syempre, bukod dyan, no, ang ating constant partner and collaborator, ang Birch Tree Advance, ay naging bahagi din po ng ating celebration. No? So, nagkaroon ng wet and dry sampling. And naghandog din sila ng mga gatas, no? Yung mga produkto po nila para sa ating mga senior citizens. So again, no, ako ay nagpapasalamat din sa ating buong workforce na tumulong. Siyempre, humugot tayo sa iba't ibang mga departamento natin, no, dahil medyo marami tayong attendees, no, at na-facilitate naman po natin ng maayos, no, yung naging celebration natin para sa ating mga lola at lolo. And of course, sa ating mga senior citizens na umattend, no, andyan na rin yung mga regulars natin at syempre yung mga once in a while ay uma-attend, no, sa ating senior care program. No. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik sa ating mga programa para sa mga senior citizens. And itong buwan din po ng October, no, ipinagdiriwang din ang World Teachers Day. No, alam ko to last weekend, no, kung di ako nagkakamali. At kaya namang kaliwat kanan din ang ating mga activities related to yung appreciation ba para sa ating mga guro. No? So, pumasyal tayo kamakailan sa Orambo Elementary School. Of course, sa kanilang bagong principal, kay Ma'am Ellen. No? Of course, welcome to Orambo Elementary School. Alam ko, nanggaling kayo sa Manggahan. No? Sabi niya, from 5,000 yata na population ng school to 700, no? So sabi ko, hindi masyadong puputi buhok nyo rito, no? Very mamamanage nyo ang Orambo Elementary School ng maayos, no? So maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap, sa inyong lingkod, sa inyong pagdiriwang ng Teachers Day, gayon din sa Capitolio High School, no? Pumasyal din po tayo doon, syempre, at nakisaya din sa naging celebration ng mga Capitolio High School teachers. No? At syempre sa Barangay San Antonio, hindi rin tayo nagpahuli. No? At nagkaroon din tayo ng simple celebration ng Teachers Day. Kasama ang ating mga guro mula sa Alternative Learning System ng Barangay San Antonio. At gayon din sa ating BSA Child Development Center. So muli, ang aking pagpapasalamat sa lahat ng mga guro. No, maraming salamat sa inyong hard work, sa inyong dedication at gayon din sa inyong sakripisyo, no, na inyong patuloy na inihahandog sa mga mag-aaral, no. Alam ko ito ay para sa maayos na kinabukasan, no, ng ating mga kabataan. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga skills training, no? Iba't ibang mga skills training and employment opportunities para sa ating mga kabarangay. So unang-una dyan, syempre ang ating renewal ng ating Memorandum of Agreement with Capitolio High School para sa kanilang Work Immersion Program. So ang Work Immersion Program po ay bahagi na po ng curriculum ng senior high school.
At ang layunin po nito ay ang mga mag-aaral ay magkaroon na ng karanasan, no, sa pagtatrabaho, no, or yung exposure nila sa workplace. No? So, syempre, dito, no, sa ating agreement, ay magkakaroon ng tsansa ang mga mag-aaral na ma-deploy sa iba't ibang department, no, ng ating barangay hall. At malaking tulong din, no, malaking tulong din itong ating mga mag-aaral na nade-deploy sa atin, no, nagiging force multipliers din natin, no, sa ating workforce. So, alam ko to, bago matapos ang taon, ay meron na mga i-deploy na mga mag-aaral dito sa ating barangay hall. At of course, kaisa nyo kami, no, Kapitolyo High School, again, sa mga compliances ng ating mga senior high school students. At kamakailan, nagkaroon din po ng skills training, no, ang ating mga barangay nutrition scholar ng lungsod ng Pasig or ang mga BNS. No? At itong training na to ay handog na mga student trainees ng Nutrition Foundation of the Philippines. So ang kanilang ginawang skills training para sa ating mga BNS ay patungkol sa office management. No? So pumasyal po tayo. Of course, naging venue host ang Barangay San Antonio sa training na ito. At nakita naman natin na very lively, no, and energetic, no? Marami ring natutunan ang ating mga BNS sa ating mga student trainees. Actually, sa mensahe ko lang din, no, na ginawa, na binigay, no, sa ating mga attendees. Sabi ko, laki rin ng tulong ng Nutrition Foundation of the Philippines, no, dahil sa mga student trainees na na-deploy sa atin, no, marami rin tayong nakukuhang mga bagong ideas, no, kung paano pa natin mapapalakas, paano pa natin mai-innovate ang ating mga nutrition programs, hindi lamang sa Barangay San Antonio, kundi pati sa buong lungsod ng Pasig. So again, ako ay nagpapasalamat sa NFP, no, for this opportunity. No, maraming salamat for including Barangay San Antonio sa inyong mga nutrition programs. Ayan, of course, ang aking pagpapasalamat din sa Pasig City Local Government sa inyong mga employment programs and opportunities, no, para sa aming mga kabarangay. So kamakailan, no, nagkaroon ng mga programa, no, mga livelihood programs na ibinaba sa Barangay San Antonio para sa ating mga constituents. At ang mga programang ito, no, unang-una syempre ang government internship program, nagkaroon din ng employment para sa mga out-of-school youth and employment para sa mga solo parents. So again, maraming salamat, no. Blessing ito, no, sa amin at ang ating mga kabarangay na talagang nangangailangan ng livelihood, no, ay nabibigyan ng pagkakataon. So muli ang aking pagpapasalamat sa Pasig City LGU, sa Pasig City Peso, of course, sa ating Barangay Livelihood Committee led by Kagawad Ping Aguilar. And mga kabarangay, no, ito na tayo. Mga upcoming activities natin this weekend, no? Alam ko ilang beses na ba tayo na reschedule, no? Going 3 na to, no? Sana wag na ma-strike 3, no? Pero kasi ang mahirap kasi itong ating mga weekend activities na ito, no, yung naka-cancel ay talagang outdoor lahat, no? So talagang nakadepende tayo sa weather. So hopefully this weekend mapagbigyan na tayo, no? Pagdasal natin 'yan, no? Sana matuloy na. No, kasi pag hindi pa rin natuloy, wala, November edition na tayo ng ating mga monthly sustainable program. So, syempre, unang-una dyan ang ating Basura to Ayuda program, our Bayanihan Waste Management program sa Barangay San Antonio. Of course, this will be from 8 a.m. to 11 a.m. sa ating mga usual drop-off points, no? Sa may Mega Plaza, gayon din dito sa ating Urban Garden. So sa ating mga kabarangay na talagang nag-iipon ng mga recyclable wastes, no, may ilang araw pa kayo na extend, no? So sana madami tayong makolekta ng mga recyclable waste this coming weekend. At syempre yung ating free monthly art workshop, ang ating BSA Sining Galing program from 9 a.m. to 11 a.m. this Saturday din po yan sa Emerald Avenue during our Carless Weekend. No? So again, it will be a fun day of arts and crafts, no?
para sa ating mga usual participants at kayo din sa ating mga nagbabakasakali ng mga participants. No? Mas nakakatuwa yun dahil yung mga napadaan lang and then it caught their attention, then yun, biglang, di ba, makakasali na sila and magugustuhan nila. No? So, again, may marami kaming hinanda na mga activities, no, para sa ating another session of our BSA Sining Galing program. And last but not the least, ang ating BSA Annual Pet Blessing. No? This coming Saturday na rin po yan from 9 a.m. to 9:30 a.m. 30 minutes lamang po ito. No? So, dito rin po gagawin sa Emerald Avenue. So, kung nasaan po ang setup ng ating Sining Galing program, yun, naandun na rin yun. No? Yung ating setup naman para sa ating annual Pet Blessing. Siyempre, ang ating annual Pet Blessing ay ginagawa natin taon-taon, no, para sa pagdiriwang ng World Animal Day at siyempre yung kapistahan ni Saint Francis of Assisi. No? So, sakto pala kung natuloy talaga last Saturday, yun ang kanyang official na feast day. Ano, patron saint ng animals, ng pets, no? Si Saint Francis. So, talagang saktong-sakto. So, again, tinatawagan natin ang ating mga fur babies, mga fur citizens, hindi lamang ng Barangay San Antonio, kahit hindi ko kayo taga Barangay San Antonio, no, you're free to join us, no, and avail of our pet blessing. No? So, sa mga fur parents, again, this is libre po ito. Wala kayong babayaran. No? Dadalhin nyo lang ang inyong mga fur babies. At regardless, kahit taga Barangay San Antonio kayo o hindi, no, welcome po kayo, no, na makiisa sa ating BSA Pet Blessing. So magkita-kita po tayo this coming Saturday. No? Sana matuloy na. No? Sana matuloy na ang ating mga monthly activities sa Barangay San Antonio. And mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga nangyayari, no? Yung mga kaganapan natin dito sa ating barangay. Alam ko, minsan it's hard to keep track. No, medyo busy kami. Busy tayo actually, no? Busy ang ating community. So sana from time to time, no, na-check natin itong mga information channels natin. Nang sa ganon ay magkaroon din tayo ng mga pagkakataon, no, na maka-join, no, makiisa sa ating mga programa dito sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, the Barangay Council, the SK Council, of course, our social media team. Maraming salamat po. Siyempre, sa ating mga benefactors, donors, collaborators, maraming salamat. Actually, share ko lang ulit, no, yung sa ating Most Gender Responsive Award. Malaking bagay doon, no, yung role talaga ng ating mga collaborators. No? Dahil sa inyo, nagkaroon tayo ng mga best practices, nagkaroon tayo ng mga unique practices, at nagkaroon tayo ng mga innovations, no, sa ating paghahatid ng serbisyo at pagsasagawa ng mga programa dito sa ating barangay. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. And rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang din po tayong magdasal. No? Marami tayong kailangang ipagdasal, no? Na gabay, no? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. And of course, no, sana'y maraos natin itong mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.